Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. At ngayong araw, magpaparenew tayo ng rehistro na itong motorsiklo natin. So, i-update ko kayo kung ano na nga ba ang sitwasyon at kung ano na nga ba yung mga nagbago sa pagpaparenew natin ng rehistro ng ating mga motor. So, konting tip lang mga master, no? Kapag ka magpaparenew kayo ng motor nyo, dapat ibalik nyo sa stock yung mga pyesa nya. Halimbawa, wala kayo side mirror, balik nyo yung side mirror nyo. Kung mga nakasetup kayo ng open pipe, ibalik nyo muna sa stock para walang problema. Siguraduhin natin mga master, yung mga ilaw nyo nagana. Signal light, brake light, headlight. Kung may mga auxiliary lights man kayo, katulad nito, dapat may pindutan siya at gumaganang mabuti para walang problema. Regarding dito sa side mirror natin na naka blue lens, siyempre tatanong na rin natin yan sa LTO kung pwede ba yan, no? Pero sa tingin ko pwede naman yan kasi unang-una yung sukat ng side mirror natin ay malaki. Pasok naman siya sa standard ng LTO. Kaso nga lang, ang problema, naka blue lens siya. Pero yun, malalaman natin yan kung aprobado ng LTO ito. Regarding nga pala sa decals nito mga master, wala naman na problema yung decals nito dahil yun nga, hindi naman natin pinapalitan ng buong kulay yung mismong kaha nya. Kumbaga kung ano pa rin yung nakalagay dun sa mismong papel, yun pa rin naman yung kulay nya. Decals lang naman yung pinapalitan natin dito, kaya wala na problema yung sa LTO. LTO giginto. Alright sir, good morning. Paparenew ng rehistro. Paparenew ng rehistro. Diba? Alright mga master, nakakuha na tayo insurance. 650 ang bayad. Punta na tayo ng Dakila para magpa-emission. Alright, samahan nyo ako. Doon natin malalaman sa emission kung meron ng plaka na i-release dito sa ating motor. Bali mga master, nandito tayo ngayon sa PMBIC sa Malolos para ipa-emission yung ating motorsiklo. Ang nagastos ko sa emission ay 560 pesos. Bali yun na nga mga master, no? Hindi na tayo nakapag-video sa LTO dahil bawal yata. Mahirap naman na pag nasita tayo. Pero anyway, ang mga nangyari pagkatapos magpa-emission, bumalik tayo sa mismong branch ng LTO para ibigay yung emission test doon sa mismong assistance desk nila. At pagkatapos kong maibigay yon, binigyan nila ako ng number. At yung number na yon, aantayin ko na tawagin. Tapos magbabayad ka na doon sa mismong cashier ng LTO. At pagkabot sa'yo ng official receipt, okay na. Nakuha mo na yung pinaka-OR ng iyong motorsiklo. Sa case ko, wala pa ring plate number na available para sa motorsiklo natin. By the way, si Sunny ay 2019 model at wala pa rin siyang plaka hanggang sa mga pagkakataon na ito. So, bali, ang nagastos ko lahat sa pagpaparenew ng ating rehistro sa emission, umabot tayo ng 560. Sa insurance naman ay 650. Tapos, ang binayaran ko sa LTO, dun sa cashier, ay 363 pesos. Kaya ang total na nagastos ko sa pagpaparenew ng aking rehistro ay 1,573. Medyo late lang yun ng konti dahil napaso yung ating rehistro ng halos 3 days. Mas mainam na medyo maaga-aga magparenew na kayo ng rehistro para at least kahit paano 100 pesos maka-save kayo kahit paano. Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding sa pagpaparenew ng rehistro ng inyong mga motorsiklo at kung magkano yung estimate na magagastos nyo sa pagpaparenew ng motor. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Enjoy the ride, ride safe, peace. Alright.